So, nakikita niyo ako mag-share ng mga post na ganito. Ito yung mga reward flights, no? Parang kung gusto mo pumunta sa Tokyo from Toronto, pwede kang mag-book ng business class, non-stop flight, tas gagamitin mo lang ay 80,000 points. Yes, magbabayad ka pa rin ng $77, but this flight usually costs around $3,000-$4,000. And imagine you will be in business class for 14 hours. So, ang tanong is, paano ba to? Or paano to gawin? So, bigyan ko kayo ng crash course kung paano to gawin and hopefully it will answer your questions. By the way, itong picture na to, tinake ko dito sa likod bahay namin. Ganda, di ba? Okay, so una, anong travel points ang gusto nating i-collect? Dito sa Canada, may 3 travel points na valuable at magandang i-collect. Ang pinaka-valuable is yung American Express MR points. Second is pwede kang mag-collect ng avion points or aeroplane points. Explain ko siya isa-isa. Yung American Express, okay, explain natin sa points muna tayo kasi kailangan mong isipin ano bang points ang gusto kong makuha. Yung American Express, ito yung pinaka-flexible at valuable na travel points dito sa Canada. Bakit siya flexible? Flexible siya kasi kapag na-earn natin yung points, pwede nating ilipat yung points sa aeroplane para i-book yung flight na shinare ko kanina. Kung gusto nyong mag-Europe, pwede rin sa Air France or KLM Blue. Asia Miles is Cathay Pacific, so pwede nating ilipat yung points natin sa Asia Miles to book flights papuntang Asia. Meron ding British Airways Executive Club. Europe naman to, bandang London, UK. Delta Miles, marami rin silang flights na ino-offer, and if you want, Middle East, Etihad naman. Gusto ko lang sabihin na kung anumang points ang ma-earn ninyo doon sa American Express na credit card nyo, pwede nyong i-transfer sa lahat or sa kung anong destination ang gusto nyo, hanapin nyo lang yung airline na may offer na ganong flight. Meron na rin naman tayong avion points. Ito usually RBC ang nag-o-offer. Pwede mo siyang i-transfer sa Asia Miles at British Airways. Parang yung American Express lang. Kaso ito, ilan lang kung pwede mo i-transfer yung Amex, halos 6, di ba? Tas ang aeroplane, hindi mo siya matransfer kasi very specific siya na for Air Canada lang. Pero ang maganda sa Air Canada, kasama siya sa Star Alliance. Ibig sabihin, like if you wanna go Singapore, may Singapore Airlines na nag-ooperate under or pwede mong i-book sa Air Canada kasi nasa isang alliance sila. Since meron ka ng idea kung anong points ang gusto mong i-earn, ang second step ay mag-apply ka ng credit card. Because the only way to earn the points would be to have the credit card that earns you the points every time you use the credit card. Personally, ito ang gamit ko, yung American Express Cobalt kasi low cost siya for me, 13 per month ang fee niya. Meron akong link sa bio ko if you're interested. Pwede nyo rin naman akong i-message. Ang gusto ko dito, times 5 siya pag kumakain kami sa labas at nag-grocery. Lahat naman tayo nag-grocery, so might as well earn the points from the grocery. Meron din siyang times 2 sa gas. Marami pang ibang perks to in terms of points accumulation, pero ito ang pinakamabilis na mag-earn ng points. Kung nasa RBC naman kayo, you might want to look into RBC Avion. Ito yung Avion points naman. Ito yung annual fee, tas ito yung mga bonus points ngayon. I'm actually not sure kung updated kasi lumang picture ko to, you can check. Here's another option, pero halos pareho lang sila. Ngayon, kung gusto niya naman na aeroplane na specific, merong aeroplane ang CIBC. Ito, 139 yung annual fee, pero 1.25 points pag nag-grocery and gas ka. Tapos, meron kang checked-in na first luggage up to 8 people sa booking ninyo. Kung nasa isang booking kayo pag magpa-fly kayo ng Air Canada. So, hindi ka na magbabayad para dun sa check-in mo kasi may first free check bag ka. Same as TD, meron din naman silang Visa Infinite privilege. Halos ganun lang din yung features niya. Parang mali yung picture ko dito. Pero yung Visa Infinite, halos same lang doon sa CIBC Infinite. Anyway, ang third na step natin, syempre antayin mo yung credit card mo dumating, tas gamitin mo lang siya. Maraming magsasabi, ang Amex hindi siya widely accepted. In my experience, hindi naman. Actually, widely accepted siya. Meron lang talagang mga isa o dalawa minsan na merchants na ayaw tanggapin. Only because silang nag-charge ng pinakamataas na merchant fee
So, syempre, ayaw bayaran yun ng merchant. Anyway, ang pinakamagandang gawin is dapat meron kang combo. Ang combo is meron kang primary card tsaka parang secondary card or backup card. Ako, ang combo ko is yung American Express Cobalt. Lahat ng tumatanggap ng Amex. Amex ang ginagamit ko. Tapos kapag hindi tumatanggap ng Amex, gagamitin ko yung RBC Avion or yung TD or CIBC na aeroplane ko. Para lahat ng ginagastos ko, nag-earn ng travel points. Okay ba mag-apply ng credit card na dalawa agad? Hindi. I don't encourage that. Pero kung mag-apply kayo ng card, you need to wait for at least like a month, 3 months or 6 months before you get your second credit card. Para hindi ma-hurt yung credit score natin. Yun lang. And then once you have the enough points to redeem your points for flights or hotels, mag-research lang kayo sa kung nyo ba gustong pumunta, ano bang mga flight ang tinitignan nyo or nasa bucket list nyo. Example nito, gusto mo sa Vietnam. Tong app na ginagamit ko pala is Air Canada app. Make sure na meron kayong aeroplane account, yun ang login na gamitin nyo dito. At makikita nyo yung mga flights na ganito. Meron din kung gusto nyong mag-Japan, galing sa Vancouver, 59,000 points lang. Tapos, bayad kang $61. So, yun lang naman yung major steps natin, no? Anong points ang gusto kong ma-earn? Saan ba ako pupunta? Ano bang nasa bucket list ko? Anong trip ang gusto mong pag-ipunan? Tapos, hanapin mo ngayon, anong credit card ang nagbibigay ng travel points na to? Applyan mo lang yung credit card, antayin mo yung credit card, gamitin mo yung credit card sa lahat ng bills, sa lahat ng gastos mo. Siyempre, babayaran natin yung credit card, okay? Importante yon. Hindi free money ang credit card. Tapos, ma-earn natin yung points. Medyo matagal yan na earning phase. So, give it some time. Hindi porke nakapag-apply ka, marami ka ng points agad. Kailangan mo ring ipunin yung points. At pag madami ka ng points, hanap ka na ng flight na gusto mong i-book. Sana nasagot ko yung tanong. Pag merong follow-up question, i-comment nyo lang. Kung isa ito sa mga goal ninyo na maka-travel in 2025 or 2026, this is the best time for you to start earning the travel points.